Mga boss, so sa pagsosolar ko nung last year is ito yung ginagamit ko. Ito yung POWMR na 2000 watts, 12 volts na setup. So 12 volts. Meron akong battery na ginamit is 314 ampere hour na battery, 12 volts po yun. Then ito yung first na solar inverter ko na hybrid inverter. So POWMR. Alam ko maraming papalag dyan kasi yung mga gusto talaga nila mga DE, Solis, yung mga ganun. Pero for budget DIY, sa tingin ko, electronics ng POWMR is okay na rin. Kasi ito is made in China. Although made in China, alam nyo ba na marami namang produkto yung China na class-class. So, mga diferensya kasi yan eh. Kasi kung naisip nyo is yung China, made in China is madaling masira. No, actually, very competitive yung mga produkto ng China. I've been with Shenzhen. Dun ko nakita na meron pala talagang research and development na mga factories. Especially pag electronics, then very competitive kasi nga yung pricing nila is napapa-lower nila dahil sa pag-improve or pag-build nila. Kasi yun nga, pagdating mo sa China, ang daming produkto nga doon, mapa-electronics. Like for this one, this is branded as a POWMR. Pero kung titingnan nyo, marami namang brand dyan na parang the same yung muka. Pero same yung inside electronics. Pero itong mukha lang yung binago. Like, maraming nagsusulputan ngayon ng mga branded na hybrid inverters. But for me, yun nga, budget tayo. So, as an electronics engineer, so, tingnan natin yung loob ng electronics dito. Kasi pagdating sa design sa electronics talaga is, ano lang siya, the same components, pero dun sila magkakatalo minsan dun sa quality ng ginagamit, pero yung sa design almost the same, like ceramic capacitors, electrolyte, yung isang brand ng capacitor. So sila yung mga critical na components pagdating dito. So after gamit ko ng POWMR, yun nga, review ko lang, honest opinion is, yung voltage kasi dito is tatanggap siya na minimum PV voltage from 50 volts. 50 volts? Wait lang ha. Alam ko 50 volts to inverter mode, solar input. Yeah, 30 volts to 400 volts. So, yung solar pala panels ko is ginamit ko is tatlong 650 watts na panel. So each 50 watts has 51 volts. 51 volts. 650 watts. So kung i-total mo yon, around 1,950 wattage yung buong setup ko. Pero tingnan ko dito sa current na solar is up to 80 amperes. So, yun nga, parang sa current setup ko is, yung challenge ito is, yung MPPT niya na module is, after few months, then hindi na siya nakaka-detect ng voltage. So, yun. Yun yung kwento dito. Tapos, after nito, I decided na mag-upgrade sa 24 volt system. So, another generic brand that will be another in my other videos. Then, finally, after consulting the warranty, then ito, may pinadala silang module. So, ito, medyo challenge yung warranty claim kasi magsisend ka ng video, magsisend ka ng documentation, current setup, video talaga na meron pang voltage na papasok doon sa inverter mo. Then, ano siya,
proof. Then, i-review nila. Then, after review nila, yun, nakapag-decide sila na mag-build daw sila ng motherboard daw yung merong issue sa PowerMR. This, sa case ko. So, kasi yung MPPT voltage is hindi na. Although, gumagana pa yung inverter niya, bali, pwede ko pasukin yung grid to charge the battery, then discharge yung So, meron pa rin akong protection pag nag-run out. So, hindi ko lang maximize kasi hindi ko nagagamit yung solar na charging. So, yun yung challenge. So, 60 days after, more than 2 months, nagpadala na sila. Then, libre lang yung board replacement. Pinadalhan ako ng coupon. Aside sa coupon, ako pa rin nagbayad ng shipping. So, the shipping cost, the part of the board is around 700 plus pesos. So, yung ko. So, first time kong i-unbox. So, hindi ko pa nakita yung board replacement. So, ito yung wow. Okay. So, tingnan natin. Unboxing. Okay. So, buong motherboard yung pinadala nila sa akin. Okay. So, yan. Buong motherboard pinadala ng PowerMR. Thank you very much for your support. And, yeah. Ito is, hinahanap, at least, makikita nyo yung loob ng PowerMR. So, yun. Malalaki na yung components. So, buksan ko lang tong isa. Ito. Then, i-compare natin kung ano yung mga difference sa new board tsaka sa old board nito. Kasi, yun nga, nagpa-warranty ako. Motherboard daw yung merong issue. So, pinadala nila ako ng motherboard na full motherboard. Yung case na lang nito, tsaka yung modules. Merong mga modules na kailangan. So, thank you. Wait lang ha. So, when handling, electronics, dapat maging sensitive kayo kasi ito is pwede masira yung static energy. So, yun. May mga connectors na PV. Ito. So, kailangan kong i-reconnect ito sa And then, maganda na yung parang sinolda na ba to or ni-repair? Di ko alam. Pero sa tingin ko, parang brand new eh. Tapos, meron na siyang parang maganda talaga yung build na niya kasi yun nga. Reinforced na yung with solder. Grabe pagka-solda. Yan. So, ito na yung motherboard na pinadala ng PowerMR. Ito yung warranty claim na nagkakahalaga ng around 700 pesos for the shipping. Ang laki nga yung ito. Medyo bent yung LCD. Pero, wala namang components dyan. Lumiko yung copper. So, no worries. Just look on the edge. So, ang laki. Malalaki na yung components niya. So, siguro, gagawa ko ng video review para sa dito. Paano replacement ng board. Okay? So, that's it, guys. So, yung bagong battery terminal. Bago na rin. Okay? So, daming to. So, for now, keep ko muna. Tapan natin ang video. Yeah.